Hola everyone! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel at syempre, kasama mo pa rin ang iyong nag-iisang Mama Mia para sa panibago na namang kwento na ihahandog ko for today's video. Kayo po ba ay medyo busy pa dyan sa inyong mga buhay-buhay? Ayos lang yan. Gawin nyo lang akong background. Walang problema. 'Di ba? Magkakasundo pa rin tayo dyan. At syempre, lakasan nyo na rin ang volume kung wala kayong mga bata dyan sa paligid. Pero kung meron, hinaan nyo. Kasi alam nyo na, medyo may pagkaano tong kwento natin today. Medyo mahaba din ito, pero worth the wait naman. And syempre, worth the listening. Ayun. Pero bago tayo dumapod dyan, nice ko munang mag-thank you sa lahat ng mga solid nating subscribers and supporters na pabalik-balik talaga dito sa atin at laging inaabangan kung may bago na tayong upload. Hi kay Karen Devenecia, hello sa iyo. Hello din kay VJ Gacos, maraming salamat. Hi din kay Lilibet Tubalias, thank you so much. Barbara Barbie, ang dami nating mga bagong tagapakinig ngayon, ano? Hi din kay Marlene Poledario, maraming salamat Marlene. Alda Amascual, Menchi Pangilinan, thank you so much. Miss 0988 August, hello sa iyo. Hi din kay Mary Max, maraming salamat kay Lovely Joy Pabia. Hi din kay Lina Ladeza, maraming salamat all the way from Saudi Arabia. Hi din kay Louie, thank you din kay Leopoldo Pinaranda, maraming salamat. Reynaldo de Vera, Wendy Luta Taperla, maraming salamat sa iyo. Jeneline Mendez, thank you so much. Hi din kay Nits Pabuwalan, maraming salamat. Judith McGovern, Salve Reyes, maraming thank you. John Season or June Season, Marlene Vargas, maraming salamat. Sally Maria Elena Abe, Marilu Bas Mayor, thank you. Avi Brown, maraming salamat sa iyo. Hello daw dyan sa kanila sa Pampanga, Azi Dadaw, Yefeng and Anchen na lagi talaga nga nakikinig sa atin, and soon daw baka mga letters at mga kwento na nila ang ating papakinggan. Ako, magsulat na kayo, mag-email na po kayo ng inyong mga letters para naman yan na din ang ating papakinggan sa next nating mga videos. And syempre, may video tayo today, himala. And of course, wag na nating patagalin, atin na pong simulan ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Love moves in mysterious ways. Hindi lang naman siguro pag-ibig, kundi pagtitadhana ay hindi natin maintindihan kung minsan bakit gano'n na lamang itong magbiro at maglaro. Dear Mama Mia, hello everyone! Gusto ko lamang i-share ang not so common love story ko. Itong aking kwento ay meron pong pagka-rated SPG, kaya sa mga minors dyan, please skip this kwento na lang muna. For adults only po ito. Kung mababasa mo man itong kwento ko, Mama Mia, sana po ay mag-focus na lang ang inyong mga tagapakinig dun sa moral lessons na makukuha nila sa kwentong ibabahagi ko sa inyo. Please hide my identity po. Email address po ito ng pinsan ko na siyang ginamit ko para mag-send nitong kwento ko. Please call me Rhea. Born to a Christian family. Both of my parents are teachers. Actually, siguro halos lahat sa aming angkan ay teachers talaga, Mama Mia. I'm 5'4" in height. Medyo fair and complexion, payat, at may long, straight, black hair. Mama Mia, simulan natin ang storya ko nung katatapos ko lamang graduate ng college a few years back. Since fresh graduate pa ako, talagang medyo pursigido ako noong maghanap ng mapapasukang trabaho. I am a business ad graduate. Kaya naman lahat ng pwede kong pag-applyan ay in-applyan ko talaga. Mapa-office works, field works, recruiting agent, lahat na, Mama Mia. Naniniwala kasi ako na the more entries you send, the more chances of winnings. Kaya lahat
nang alam kong may hiring ay inaplayan ko talaga. Pero lumipas na lamang ang 6 na buwan ay wala pa rin akong trabaho. Wala pa rin tumatawag sa akin para mag-interview. Kaya naman nagdesisyon ako noon na magstay na lang muna sa aking tita Mama Mia na 2 hours ang travel from our home. Sabi kasi ng tita ko ay tutulungan niya raw akong makapasok sa isang government office dahil may kakilala daw siya doon. Nung doon na ako tumira sa bahay nila Mama Mia ay nagpasa agad ako ng aking curriculum vitae. Ang routine ko po sa araw-araw ay tinutulungan ko po ang tita kong magbantay ng kanyang tindahan. Parang nagsilbi akong assistant niya. Kung wala siya or may lakad sila ng tito ko, ako lang talaga ang naiiwang magbantay ng tindahan nila. Araw-araw yan po ang ginagawa ko Mama Mia, lalo na kapag wala naman akong pinupuntahan para pasahan ng aking mga application form. Maraming customers ang sari-sari stores ni na tita. Yun lang kasi ang nag-iisa dun sa lugar na yon. Magto 2 months na akong nagbabantay noon Mama Mia. May mga tambay na bumibili ng yosi o di kaya ng mga inuming alak. Doon din sila tumatambay kasi meron namang mga upuan sa labas ng tindahan ng tita ko. Tambay talaga na yung makikita mo sa gilid ng kalsada. Yung mga walang trabaho. Yung iba naman ay mga tricycle driver. Pero yung iba mukha talagang walang mga ligo. May iba naman Mama Mia na paporma-porma lamang ang ginagawa. Halos familiar na sa akin ang lahat ng mga mukha ng mga tumatambay doon. Every lunchtime kasi hanggang hapon ang pagtambay nila sa tindahan ng tita ko. May isang grupo ng tambay Mama Mia na halo-halo po sila. Merong mukhang walang ligo, merong papogi lang, merong nagtatrabaho bilang tricycle driver, at meron din yung mga addict talaga kung titignan mo. May mga laging nagsasabi na gusto raw nilang manligaw sa akin pero lagi silang binabara ng tita ko kasi nga wala silang mga trabaho. Sorry po kung judger ang tita ko. Lagi silang nag-uusap-usap tapos yung pinag-uusapan nila ay mga green jokes po Mama Mia. Yung mga kalandian nila. Yung kanilang mga ginagawa kapag kasama nila ang kanilang mga syota. At ako naman Mama Mia, naiisip ko talaga noong mga panahon na yun, wala talagang future ang mga taong ganito. Hindi nagtagal ay tinawagan ng mama ko ang tita ko na pauuwiin na raw ako sa amin. Dahil wala pa rin naman daw akong nahanap na trabaho. Mabuti na lang daw kung doon ako sa amin at tutulungan sila. Sabi naman ng tita ko tsaka na lamang kapag tapos na sila sa kanilang pinaplanong bakasyon. At yun nga Mama Mia, isang araw sabi ng tita ko ay may lakad daw sila ng tita ko. Bibisita daw sila sa probinsya sa side ng tito ko. Ilang araw din silang mawawala so ako lang po ang iniwanan nila bilang bantay ng tindahan. Pumayag naman ako nun Mama Mia kasi nga sayang din naman ang kita ng tindahan at wala na rin naman akong gagawin kundi ang magbantay na lamang ng bahay. Ang kanilang tindahan ay meron pong grills o screen Mama Mia. Tapos meron pong pintuan na para bang nagmumukha siyang mini grocery na. Saturday yun ng umaga. Mama Mia, nagtambay na naman yung mga tambay na laging suki araw-araw. Wala pang ang 12:00 ay nandoon na sila. Ayun na naman, nag-uusap-usap na naman sila ng mga green jokes na mas malalakas ang boses kaysa sa dati. Siguro nga, alam nila at aware sila na wala po ang tita at tito ko at ako lang ang nagbabantay. Itago natin sila sa pangalang Boy Walang Ligo, Boy Hit-Hit, Tricycle Driver, Boy Pa-Chuy-Chuy yung papogi, at saka Boy Long Hair. Mama Mia, nung tumambay na sila doon ay biglang nagtanong itong si Boy Walang Ligo kung ilang taon na raw ako. 21 na po ako, sabi ko.
Pwede na. Hirit naman ni Boy Hit-Hit. Hindi talaga ako nakasagot nung mga panahon na yon pero lihim ko silang namura sa isip ko. Hoy, huwag kayong ganyan, magagalit si Tita Betty. Sabi nila na ang tinutukoy ay ang tita ko. Sorry, gwapa ha. Huwag mo na lang silang pansinin. Ganyan talaga yung mga yan. Sabi naman ni Boy Longhair. Nung matapos silang sawayin ni Boy Longhair at ni tricycle driver Mama Mia, ay nagpatuloy sila sa kanilang pagchichismis tungkol sa mga babae. Ang babastos talaga ng topic nila na alam kong hindi po pwede dito sa iyong channel Mama Mia. Gusto ko sanang sabihin sa kanila na tigil-tigilan nila ang mag-usap ng ganoon kasi nandito ako at babae po akong tao. Pero hindi ko po talaga napipigilang makinig sa usapan nila. And medyo na-curious din ako nung mga panahon na yon. Ganyan pala ang ginagawa ng mga magsyota. Well, nagkaroon na rin naman ako ng nobyo pero hindi pa namin ginagawa ang mga bagay na ganon. Yes, Mama Mia. Intact o buo pa po ang pagkababae ko. Tapos biglang lumapit sa akin itong si Boy Papogi. Isang ang MP dyan, kumuha ako at iniabot yun sa kanya. Na-curious ka, no? Kumunot ang noo ko Mama Mia at tumaas ang kilay ko tapos tumalikod ako. Alam ko naman kung ano ang ibig niyang sabihin. And sa totoo lang Mama Mia, tama naman siya sa kanyang tinuran. Medyo na-curious naman talaga ako sa kanilang pinag-uusapan. Pero hindi ko siya sinagot syempre. Hanggang sa patuloy lang sila sa pag-inom. Ilang saglit pa ay natapos na ang inuman session nila at kanya-kanya na sila ng alis. Naiwan si Boy Papogi. Ikaw din bang magbabantay bukas? Tanong niya. Oo, bakit? Gusto mong i-try? Tanong niya sa akin. Anong i-try? Anong nangyayari sa'yo? Wala. See you tomorrow, sabi niya. Itong si Boy Papogi po Mama Mia ay medyo may itsura naman talaga pero paminsan-minsan kapag tinitignan mo siya ay parang wala talagang ligo. Kung minsan ay nakikita ko rin siyang mag-drive ng tricycle na dinadrive din nung isa nilang kasamahang tambay. O minsan naman ay tumatambay din siya kasama ng iba pang mga tambay sa aming lugar. O sa lugar ng tita ko. Kinaumagahan, pagbukas ko po ng tindahan, usually dahil Sunday ay wala pong masyadong customer. Kaya medyo relax lang ako nung panahon na yon. Iilan lang po ang bumibili at yung mga tambay ay hindi din po nagpupunta doon sa tindahan tuwing Sunday. Siguro may day off din sila sa pagtambay ano? At tuwing Sunday Mama Mia ay medyo maaga din kaming nagsasarado ng tindahan, mga 5 p.m. 3 p.m. na ay medyo inaantok na ako nung mga panahon na yon at naboboard na dahil wala na talagang halos bumibili. Tapos bigla pong dumating itong si Boy Pogi. Kinabahan ako Mama Mia. Ewan ko kung bakit. Nakikipag-usap siya sa akin. At first ay wholesome naman yung mga topic niya kaya sinasabayan ko siya dahil baka masabihan akong maldita. Hanggang sa unti-unting lumalalim ang aming usapan at dumating na nga sa mga green jokes o mga bastos na usapan. Yun talagang pakikipagniig ang kanyang pinag-uusapan Mama Mia. Nagulat na nga lang din ako sa sarili ko kung bakit ko pinatulan ang usapan na yun. Mama Mia, feeling ko ay parang nagising ako nung mga panahon na yon. Parang may nagising sa kaibuturan ng pagkababae ko. Hindi nagtagal ay naramdaman kong nagiinit na rin ako sa pinag-uusapan naming dalawa. Ewan ko kung anong nangyari sa akin. Hanggang sa bigla niyang tinanong kung ginaganahan raw ba ako. Sa totoo lang, nung inassess ko ang sarili ko, yes po, Mama Mia. Medyo
May naramdaman po akong kakaibang init dahil sa pinag-uusapan naming dalawa. Ibang-iba na talaga ang pakiramdam ko nung mga panahon na yun na para bang meron ng 9 foxtail sa loob ng katawan ko. Mama Mia, first time ko pong nag-isip ng kung ano-ano nung araw na yun. Na kung iisipin ko ngayon ay parang nababaliw nga siguro talaga ako noon. So yun na nga, Mama Mia. Nagsasalita pa rin siya ng mga bastos nung mga panahon na yon. Ako naman ay pilit pinipigilan ng sarili kong mas pumatol pa. Tapos sinabihan ko siya na umalis na lang siya dahil magsasarado na ako ng tindahan. Lumabas ako para isarado ang tindahan. Bigla siyang lumapit sa akin, Mama Mia. Gusto mo bang iparamdam ko sa iyo ngayon ang mga sinasabi ko? Sabi niya. Biglang nanindig ang mga balahibo ko sa buo kong katawan at biglang napagting ang tenga ko sa narinig ko mula sa kanya. Ewan ko, yun lang ang naging sagot ko. Nung sinagot ko siya ay papasok na ako sa loob dahil naisarado ko na ang harapan ng tindahan ng tita ko. Bigla siyang sumunod, Mama Mia. At bigla niya akong sinabihan na pasasarapin daw niya ang pakiramdam ko. Akong bahala sa'yo, sabi niya. Pagpapalain ko yang pagkababae mo. Mama Mia, ewan ko pero hindi ko siya itinulak o pinalabas. Bagkos ay pumasok siya at bigla niyang nilock yung pintuan. Umupo ka lang, sabi niya at sinunod ko naman yung kanyang sinabi. Para akong na-hypnotize sa kanya nung mga panahon na yon. Bigla niyang hinubad ang shorts ko, Mama Mia, at bigla niya ring hinubad ang underwear ko. Wala akong naging pagtutol, ewan ko kung bakit. At dun na nga siya, Mama Mia. Pinagpapala at pinaglalaruan na niya ang nasa pagitan ng aking mga hita. Hindi ko alam pero para akong nagdidiliryo nung mga panahon na yon sa nararamdaman ko. Mama Mia, hindi ko talaga alam kung saan ko ibabaling noon ang katawan ko sa kanyang pinaparamdam sa akin. Kakaiba pala ang bagay na yon. Masarap pa rin talaga kapag pinaramdam yun sa'yo. Gamit ang kanyang bibig ay pinagpala niya ang nasa pagitan ng aking mga hita. Pagkatapos noon ay para akong naiihi na ewan. At nung natapos ko na nga ay sabi niya, Mama Mia, sa susunod daw ay higit pa doon ang gagawin niya sa akin. Kinuha niya yung shorts ko at iniabot sa akin nung natapos siya. Sinuot ko naman yon. Lumapit siya sa may ref at kumuha ng energy drink. Pagkatapos niyang inumin yun, sabi niya sa susunod ay all the way na talaga raw siya sa akin. Mama Mia, hindi ako nakagalaw noon. Ano bang nangyari? Anong nangyari sa akin? Bakit hindi ako tumutol? Anong ginawa niya sa katawan ko? Naguguluhan ako pero hindi ko po ipagkakaila, Mama Mia, na umabot po hanggang langit ang naramdaman ko noong sarap dahil sa kanyang ginawa sa aking katawan. Naisip ko, Mama Mia, kung ano bang nakain ko at pumayag ako ng ganon. Matino naman akong babae. Graduate nga ako ng matino, Mama Mia. Pero bakit ako pumayag sa ganoong ginawa niya? May ex naman ako, Mama Mia, kasi nagkaroon din naman ako ng 2 boyfriends. Pero wala ni naman isa sa mga boyfriends ko ang gumawa sa akin ng ganon. Napakalaking pagkakamali talaga yung ginawa ko. Ni hindi ko nga siya alam o hindi ko nga alam ang kanyang pangalan. Hindi ko nga siya kakilala o kung ano ba ang buhay meron siya. Ang alam ko lamang ay lagi siyang nakatambay dun sa tindahan ng tita ko kasama ang iba pang mga tambay. Diyos ko Lord, ano ba tong ginawa ko? Ang bobo mo naman talaga. Ang bobo-bobo mo, Rhea.
Mama Mia, naisip ko noon kapag nalaman ng tita ko na may ginawa kaming kababalaghan sa loob ng tindahan ay sigurado akong patay talaga ako. Naniniwala pa naman ang tita ko na kapag ginagawan mo ng kalaswaan ng negosyo ay mamalasin ito. Tapos alam ko rin Mama Mia na madudungisan ang pangalan ng pamilya ko. Kapag malaman ng pamilya ko ang ginawa ko ay baka palayasin pa nila ako. Baka maglalakad ako sa kanto na parang wala ng ulo. Nakahingi ako bigla noon ng tawad sa Diyos at ng tulong na rin sa Kanya para tuluyan kong matapos kung anuman ang nasimulan naming dalawa. Mama Mia, tapos naman sana ako sa pag-aaral. Pero parang ang tanga-tanga ko at ang bobo ko sa ginawa kong yun. Buong gabi akong hindi nakatulog. Good thing kinabukasan ay dumating na sina tito at tita. At ako naman ay uuwi na sa amin. Sana talaga hindi na mag-cruise ang landas naming dalawa. Umuwi ako sa amin Mama Mia na para akong paranoid dahil hindi pa rin nakatulog sa kakaisip kung ano na kaya ang ginagawa ng lalaking yon. Pinagsasabi na kaya niya sa kaniyang mga barkada ang kaniyang ginawa sa katawan ko? Ganun kasi sila Mama Mia kapag tumatambay sila, pinag-uusapan nila ang kanilang mga girlfriends o ang kanilang mga ex at kung anong ginagawa nila dati. Kaya natatakot ako na baka isa na ako sa kanilang pulutan sa kanilang inuman. At natatakot din ako sa magiging reaksyon ng iba pang mga tambay. Yun ang kinatatakot ko Mama Mia. Talagang masama kapag landi ang pinapairal mo. Maganda ang reputasyon ng angkan namin. Relihiyoso Mama Mia. Ako lang talaga ang naiiba. Ang ginawa ko ay nag-a-apply na lamang ako ng mga trabaho online dun sa Maynila. Gusto kong lumayo sa aming lugar. Gusto kong makalimot sa kalandiang pansamantalang lumukob sa akin. Lumipas ang ilang araw ay biglang tumawag si tita sa akin. Kinakabahan ako nung mga panahon na yun, Mama Mia, dahil baka nagsabi na yung si Boy Pogi tungkol sa ginawa niya sa akin. Rhea, hinahanap ka ni Joel. Sabi ng tita ko. Joel? Sinong Joel, tita? Yun bang tumatambay dito? Yun bang may pagkapogi? Alam ko Mama Mia na siya ang tinutukoy ng tita ko. Halos himatayin ako noon sa mga sinabi ng tita ko. Natatakot ako dahil baka sinabi na niya sa tita ko ang ginawa namin. Anong sabi niya tita? Kinakabahan kong tanong. Wala naman, nangangamusta lang kung nasaan ka na raw. Sabi ko umuwi ka na sa inyo. Alam mo Rhea, mabait na bata yun. Pero mukhang wala na nga rito at sumakay na ng barko Seaman pala yun. Ah, ganun ba tita? Lihim akong nagpasalamat nun sa Diyos dahil wala na siya at sumakay na siya ng barko. Ibig sabihin, my secret is now safe. And laking pasalamat ko na lang talaga na umalis na siya. Gusto ko sanang sabihin kay tita na hindi naman mabait yung taong yun. Manyak siguro pwede pa. Hanggang sa tinawagan ako ng isang bangkong pinag-applyan ko online. Ang sabi niya ay tanggap daw ako pero sa Maynila daw ako magti-training Mama Mia. Tuwang-tuwa ako noon at nagmamadali akong asikasuhin ang mga kailangan ko na mga clearances para agad-agad akong makapasok sa trabaho. Sa wakas makakatulong na rin ako sa pamilya ko. Makakabili na rin ako ng mga pangangailangan ko at mapapalayo na rin ako sa lugar ni na tita. Baka kasi may pinagsabihan na siya sa kanyang mga kasamahang tambay na nagalaw na niya ako although hindi pa naman all the way. Mama Mia, after ng training ko ay bigla akong inassign ng aming main branch dun sa Mindanao area. Pinabalik ako doon sa amin. Dahil nakita nila sa resume ko na taga Mindanao pala ako.
Sakto namang may kailangan silang tao doon. Mga 40 minutes ang biyahe papunta sa trabaho ko mula sa aming bahay. At 2 hours mahigit naman kina tita. Kaya naman Mama Mia, nag-boarding house na lamang ako dahil ayokong nalilate sa trabaho. Pumayag naman ang mga magulang ko dahil sabi nila ay may tiwala naman sila sa akin. Mabilis na lumipas ang mga araw. Hanggang sa lumipas ang mahigit 1 taon Mama Mia mula nung nangyari ang kalandian kong yun at wala na talaga akong balita dun kay Boy Pogi o kay Joel. So naging kampante na ako. Mama Mia, basta sa bangko ka talaga nagtatrabaho, araw-araw ay ang dami-daming tao. Ako ay na-assign po ako sa bangko bilang teller. Maraming nag-o-open ng account sa halos araw-araw. Isang araw Mama Mia, bigla akong nilapitan ng isa naming senior clerk at sinabi sa akin na may ipapaasikaso raw siya sa akin na mag-o-open ng account. Ayusin mo yan Rhea ha, kakilala ko yan. Sabi niya sabay ngiti. Nung lumapit sa akin ang lalaki ay nag-good morning ako, pagkatapos ay nagtanong ako kung mag-o-open ba siya ng account. Agad kong tinignan ng kanyang mukha Mama Mia at halos nakakita ako ng multo nung masilayan ko yon. Diyos ko, si Boy Pogi, si Joel. Yes ma'am, mag-o-open ako, sagot niya. Sir, eto ang form mo at eto naman yung mga requirements. Nagtanong siya sa akin about sa accounts Mama Mia, kaya kumuha ako para magkuha ng bagong form. Pagbalik ko ay bigla niya akong tinitigan from head to foot. Yun bang hinuhubaran na niya ako sa pagtingin pa lang niya? Hindi mo na ako kilala? Tanong niya. Kilala sir. Mabuti naman. Dito ka na pala nag-work. May mga kasamahan kang kakilala ko. Sabi niya, tinitignan niya yung kasamahan kong sinasabi niya. Hindi ko na siya pinansin at inasikaso ko na yung kaniyang account. Pagkatapos noon, sabi niya, see you later. Mama Mia, hindi talaga ako mapakali. Para akong alimangong hindi mapakali sa lungga ko. What if ibubulgar niya dun sa kakilala niyang senior clerk namin ang about sa nangyari sa amin dati. Nakakahiya siguro at baka matanggal pa ako sa trabaho dahil sa scandalous act. Hindi talaga ako nakapag-concentrate noon sa trabaho ko. Lagi na lang akong pinagpapawisan kahit na malamig naman sa loob ng bangko. Noong uwian na Mama Mia ay bigla akong nilapitan ng senior clerk ko at ang sabi niya may nag-aantay daw sa akin sa labas. Noong tinignan ko kung sino ay si Joel pala Mama Mia. Para akong natatae na hindi ko alam anong gagawin ko. Pero syempre para wag magduda ang iba kong mga kasamahan ay nilapitan ko siya. Pagkalapit ko, sabi niya pumasok daw ako sa sasakyan niya. Pumasok ako Mama Mia at tinanong ko siya kung anong kailangan niya. Kumusta? Okay lang. Yun lang ba tamong mo? Sige, uuwi na ako. Mamaya na. Baka gusto mo malaman ng mga kasamahan mo dito yung ginawa natin dati. Mama Mia, ewan ko ba pero parang demonyo ang tingin ko sa kanya nung araw na yon. Ano bang kailangan mo? Sir, maawa ka. Huwag ka namang mag-eskandalo dito. Sir, yung dati, talagang hindi ko alam kung anong sumapi sa akin kung bakit ako pumayag ng ganon. Hindi naman ako ganong klaseng babae. Matinupo akong babae, sir. Simula noon, nung nangyari sa atin yon, pinangako ko talaga sa sarili ko na hindi na mauulit yun kahit kailan. Alam mo bang nagro-rosaryo ako gabi-gabi para lamang mapatawad ako ng Diyos dahil sa ginawa kong yon? Please sir, wag mo na lang sanang ipagsabi kahit kanino dahil baka mawalan ako ng trabaho. Bigla siyang tumawa Mama Mia. Dinner tayo?
Sa tanong niyang yun ay agad akong lumabas sa kaniyang kotse at agad akong sumakay ng jeep nang walang lingon-lingon kung saan ba ang rota ng jeep na yon. Wala na akong pakialam kung saan man ako makarating basta makalayo lamang ako sa kanya kahit saan pa ay sasakay talaga ako. Sa sumunod na mga araw ay nandun na naman siya. Dali-dali akong lumabas kasama ang iba kong mga kasabahan at sumakay agad ng jeep. Sana mawala na siya sa buhay ko. Bumalik na naman yung pagkataranta ko, Mama Mia, at hindi na naman ako nakakatulog tuwing gabi dahil sa kabang nararamdaman ko. Lagi akong nagbabantay kung anong chismis meron sa office at baka ako na ang chinichismis nila. Lagi ko silang tinatanong kung anong latest dahil gusto kong malaman kung meron na silang alam tungkol sa akin. Isang araw, Mama Mia, ay hindi ko nakita ang sasakyan ni Joel sa labas ng bangko. Lihim akong nagpasalamat noon pero mali pala ako dahil ibang sasakyan pala ang gamit niya at nandun pa rin siya sa labas ng bangko at nag-aantay. Biglang may nag-text sa akin. Lumabas ka naman muna oh. Iniiwasan mo ba ako? Gusto mo ba talagang malaman nilang lahat kung anong ginawa natin noon? Gusto mo bang sabihin ko sa tita mo? Bigla siyang nag-text ng isang hotel room number, Mama Mia, at ang sabi niya, see you there at 8 p.m. Ano ba tong nangyayari sa akin? Bina-blackmail ba niya ako? Lihim ko siyang paulit-ulit na minura sa isip ko. Alam kong siya yun, Mama Mia. Kung saan niya nakuha ang number ko, sigurado doon sa senior clerk ko. Sir Joel, pwede bang pag-usapan natin to? Wag lang sana sa loob ng hotel room. Please, maawa ka naman no. Marami pa po akong mga pangarap. Sana makonsensya ka man lang, sabi ko. Ha 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 ha. Yun lang ang reply niya sa text ko. Kaya nareplyan ko ulit siya. Alam mo ba sir, na ang tagal-tagal kong naghanap ng trabaho? Kaya sana wag ikaw ang maging dahilan para mawala ito sa akin. Wag mo namang ipagkait sa akin to. Ikaw naman para makipagkita lang. Dinner tayo mamaya, reply niya. Sige sir, what time po at saan? Tinext niya sa akin kung saan kami magdi-dinner. Sabi ko darating ako. Pagdating ko doon, Mama Mia, ay nandun na siya sa isang table at nag-aantay. Nag-good evening pa talaga ako sa kanya na parang isang aso na sunod ng sunod para naman maawa siya sa akin. Nag-good evening rin siya sa akin at ang sabi niya kumain na kami. Sabi niya ay bago pa raw siya na nakababa ng barko at naghahanap raw siya ng mapaglilibangan dahil bored na raw ang buhay niya. Gusto niya raw ng kakaibang aksyon. Nagtanong pa siya sa akin ng tungkol sa mga bar dun sa lugar na yon. Mama Mia, si Joel po ay matangkad, moreno at sabi ng karamihan ay gwapo pero nung mga panahon na yon ay hindi ko nakikita ang kanyang kagwapuhan dahil pagkamanyak lamang niya ang rumerehestro sa akin. Galing po pala siya sa may kayang pamilya. Politician ng kanilang angkan. Doon na lang tayo sa hotel. Gusto ko sanang magpahinga, sabi niya. Samahan mo naman ako. Mama Mia, agad-agad akong nag-isip ng paraan nun. Sir, kung gusto mo ng babae, may irereto ako sa'yo. Paano kung sabihin kong ikaw ang gusto ko, Rhea? Sir, promise, itong babaeng to, hindi ka talaga manghihinayang dahil perfect na perfect to. Talaga? Yung ungol mo ang gusto kong marinig eh. Mama Mia, halos maiyak na ako noon. Nakiusap ako sa kanya na wag siyang ganyan dahil maayos akong nakikipag-usap. Sabi ko may mga chicks dun sa isang bar at dadalhin ko siya doon. Pumayag naman siya, Mama Mia. At nung nasa bar na kami ay meron na siyang nakaka-table na 2 babae. Ang sinabi ko dun sa mga babaeng yun ay magpinsan kaming 2 ni Joel. Mama Mia, sobra-sobra talaga ang landi ng mga babaeng yun. At ang gaganda talaga nila, lalo na yung isa.
Plano ko sana, Mama Mia, na kapag nag-e-enjoy na siya ay iiwanan ko na siya doon. Kesa naman pupunta pa kami ng hotel niya. Mama Mia, habang nilalandi siya nung dalawang babaeng ka-table niya, ay pasulyap-sulyap naman siya sa akin. At ako naman kapag nagtatama ang aming mga mata ay nginingitian ko lamang siya. Doon ko nalaman na matangos pala ang ilong ng taong to at maninipis ang kaniyang mga labi. Medyo lasing na siya nung mga panahon na yon at nakikita kong humahaplos na yung mga babae sa kaniyang braso, sa kaniyang balikat at sa kaniyang dibdib. Iba talaga ang moves ng mga babaeng ito pero ewan ko ba kung bakit wala namang ginagawa si Joel sa kanila. Nung hahalikan na sana siya nung isang babae ay bigla-bigla na naman siyang umaatras. Ang weak pala ng lalaking to kapag nalalasing, sa isip ko. Yung mga chicks naman, Mama Mia, ay napapansin ko, lalo na yung isa na pasulyap-sulyap na doon sa bulsa niya kung saan nakalagay ang wallet niya. Aalis na sana ako pero nakukonsensya naman ako kapag nanakawan siya doon. Baka kunin ang wallet niya. Rhea, nahihilo na ako. Huwag mo kong iwan ha, sabi niya. Okay, sagot ko naman. O ano, gusto mo take home natin tong isa? Yung isa na hindi masyadong malikot ang kamay patungo sa kanyang bulsa ang tinutukoy ko, Mama Mia. Umiti lamang ang maniak. Pagkatapos noon ay pumara na ako ng taxi at umuwi na kami dun sa hotel niya. Hindi na kasi siya makakapag-drive, Mama Mia, dala ng kanyang kalasingan at ako naman ay wala ring lisensya at hindi rin marunong mag-drive. Mama Mia, dinala ko si Joel at yung chick niya dun sa hotel niya. Alam ko naman kasi kung nasaan yon dahil sinabi niya yon nung nag-dinner kaming dalawa. Ako ay nakaupo doon sa may tabi ng taxi driver at silang dalawa naman ay nasa likod. Yung babae ay haplos na ng kanyang katawan. Halos nga pati yung kanyang pagkalalaki ay hinahaplos na nito. Pero si Joel ay walang reaksyon na para bang nakatulog na. Pagdating namin sa hotel ay nagpaalam na ako sa kanya na uuwi na at ayaw niyang pumayag. Ano bang gusto mo? Maging audience niyo pa ako? Sabi ko. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay sinabihan ko na lang yung girl na siya na ang bahala dun sa lalaking yon. Nung umuwi ako ay natawa talaga ako sa ginawa ko. Ganun talaga bagay sa'yo kasi manyak ka. Sabi ko noon sa isip ko. Yun naman kasi talaga ang hinahanap niya, di ba? Ang hinahanap niya ay mapaglilibangan. Kaya ayun, hanggang umaga ang ligaya niya. Baka siguro hindi na niya ako kulitin pa. Natapos ang 3 days nang hindi na nga niya ako kinukulit at lihim akong nagpasalamat sa Diyos, Mama Mia. Siguro nga ay naibsan ko na ang kaniyang pagiging manyak dun sa magandang babaeng binigay ko sa kanya. Hanggang sa bigla na lang siyang tumawag. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Nandito sa boarding house. Gala tayo. Eto na naman siya. Naghahanap na naman siguro ng babae sa isip ko. Kaya nagsuggest ako ng isang bar, Mama Mia. Pumayag naman siya. At as usual, meron na naman akong babaeng pinatable sa kanya at ako naman ay nagmumukha niyang alalay sa gilid. Pero sige na lang, at least nag-e-enjoy siya. Pero tonight, Mama Mia, ay hindi po siya nagpakalasing. Siguro nadala siya nung nakaraan. Ganun lagi ang scene namin kapag pumupunta kami sa bar. Paminsan-minsan ay nakayuko lamang ako sa table dahil inaantok na. Nagdadala din ako ng sarili kong jacket dahil madali akong lamigin. Nung pangatlong beses, Mama Mia, na pumunta kami sa bar ay wala po siyang babaeng itinake home. So kaming dalawa lang ang umuwi. Pumasok ka muna sa loob, sabi niya. Uuwi na ako, Joel. Bigla niyang hinila ang braso ko.
Huwag mo nga akong utuin, Rhea. Papunta ka pa lang, pauwi na ako eh. Alam ko naman ang ginagawa mo. Alam kong inaaliw mo ko sa ibang babae, sabi niya. Akala ko ba gusto mo ng aliw? Akala ko ba nabuboard ka? Sagot ko. Sabi ko nga sa'yo, ikaw ang gusto ko. Sa susunod, hindi ka na talaga makakawala sa akin. To think na hindi siya lasing pero takot na takot ako sa kanya nung mga panahon na yon. As in, nanginginig talaga ako nung umuwi. Ano bang gagawin ko sa taong to? Gustong gusto ko na siyang isumbong, Mama Mia, pero alam kong malalaman din ng buo kong pamilya ang tungkol sa ginawa namin dati. Hindi ulit ako nakatulog at sa totoo lang, namamayat na rin ako dahil doon. Ang problema ko noon, Mama Mia, ay kung paano ko yun sosolusyonan. Meron namang nanliligaw sa akin pero hindi ko talaga gusto yung lalaking yon. Pero lagi pa rin nangungulit. Hindi ko na nga siya pinapansin. Hanggang sa nagkaroon ako bigla ng idea nung bigla itong nag-text sa akin, Mama Mia. Baka titigilan na ako ni Joel kapag alam niyang may boyfriend na ako. Kaya tinext ko yung nanliligaw sa akin at ang sabi ko ay sunduin niya ako ngayon. Nasa labas kasi nung mga panahon na yon si Joel, Mama Mia. So yun na nga, tinawagan ko siya at sabi naman niya ay susunduin niya ako. Pagdating niya, Mama Mia, ay agad-agad akong lumabas at lumapit sa kanya. Umalis kaming dalawa at hindi na ako lumingon-lingon pa dahil alam kong nasa pali-paligid lamang si Joel at nakapark. Ilang sandali pa ay nakatanggap ako ng text mula kay Joel. Sino yung lalaking yan? Gusto mo bang malaman din ng lalaking yan ang ginawa natin dati? Kung ayaw mo, puntahan mo ko dun sa hotel. Mama Mia, galit na talaga ako nung mga panahon na yun at hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nagsasawa na rin akong pakitunguhan siya. At nung matapos nga akong ihatid nang manliligaw ko dun sa boarding house ko, Mama Mia, ay agad din akong nagbihis at umalis papunta dun sa hotel. Pagdating ko ay agad niyang binuksan ang pinto at agad siyang umupo sa kaniyang kama. Ano ba talagang gusto mo? Sumagot ka nga dyan. Binablockmail mo ba akong walang hiya ka? Ano bang gusto mo ha? Patayin mo na lang kaya ako, Joel. Eto ba gusto mo? Sabi niya, sabay hubad ko sana ng blouse ko. Isuot mo yan ulit, sabi niya. Lumapit siya sa akin, Mama Mia, at sinabi niyang, akin ka lang, Rhea. Akin ka lang. Kunin mo na yung mga gamit mo dun sa boarding house mo. Umalis ka na dun. Bakit? Tanong ko. Nagrenta ako ng apartment at dun ka na titira. Joel naman, please naman maawa ka sa akin. Ano, ayaw mo? Malakas ang boses niyang tanong. Ewan ko ba pero natataranta talaga ako sa boses niya, Mama Mia, at sa katangahan ko ay pumayag ako sa suggestion niya. Sa takot ko na baka malaman ng pamilya ko, Mama Mia, ay sumama ako sa kanya. Mas naging problema pala nung sumama na ako kay Joel. Okay naman yung apartment niya, malaki at malinis. Pero iisa lang ang kwarto at nasa iisang kwarto kaming dalawa. Nung unang gabi ko doon ay agad niya akong ginalaw, Mama Mia. Yes, agad na may nangyari sa aming dalawa ni Joel nung unang gabi ko sa kaniyang apartment. Masakit isipin, Mama Mia, na sa ganoong klasing lalaki ko lang na ibigay ang pagkababae ko sa lalaking hindi ko naman talaga iniibig. At simula nga sa gabing yun ay ginawa niya akong parang parausan. Fubo of F-body kumbaga. Nagliliwalayo pa rin siya, Mama Mia, at pumupunta pa rin siya sa mga bar at sa isip ko nga ay gumagamit din siya ng ibang mga babae. Pagkatapos kapag umuwi siya ay ako naman at ang katawan ko ang bababuyin niya. Mama Mia, feeling ko nung mga panahon na yun ay nasa impyerno na ang sitwasyon ko. Wala akong pinagsabihan kahit na sino.
I know, Mama Mia, na aalis din si Joel. Sasakay din ulit siya ng barko at makakawala din ako sa sitwasyon kong ito. Yun na lang ang lagi kong nilalagay sa isip ko. Sasaan ba at matatapos din ito at makakawala din ako? Total ay sira na rin naman ang pagkababae ko. Kaya itutuloy ko na lang to hanggang sa makaalis siya ulit. Mama Mia, kung gamit, mga bagay, material na bagay, pera, pagkain, lahat yun bonggang-bongga niyang binibigay sa akin. Binibigyan pa niya ako ng pera para sa sarili kong pangangailangan at sa pamilya ko pero hindi ko tinatanggap. Anong tingin niya? Yung pera niya ay magsisilbing bayad niya sa serbisyo ko sa kanya gabi-gabi? Lagi ko na lang talagang pinagdadasal noon na sana ay hindi ako mabuntis. Problemado talaga ako nung mga panahon na yun, Mama Mia, at minsan ay naiisip ko nga, paano kaya kung tapusin ko na lamang ang buhay ko? Pero kapag nandoon ako sa sitwasyon kung saan may hawak-hawak na akong matalim na bagay para tapusin ang buhay ko, ay bigla-bigla siyang dumarating o di kaya naman ay bigla-bigla kong naiisip ang pamilya ko. At nakukonsensya ako, Mama Mia. Ewan ko talaga sa kanya. Kapag magkasama kaming dalawa sa labas, ay pilit niyang hinahawakan ng kamay o ang bewang ko na siya namang sinasaway ko sa kanya. Hindi mo na kailangang mag-pretend pa. Ang serbisyo ko sa'yo ay hanggang sa loob lamang ng kwarto ng apartment mo o hanggang sa loob lamang ng apartment mo. Hindi nakasali dito sa labas. Kapag sinasabihan ko siya ng gano'n ay wala naman siyang reaksyon. Sumusunod lang ako sa kanya palagi. Mama Mia, hindi kami mag-boyfriend at girlfriend. Mag-F-buddy lamang kami. Kaya no need na magpa-sweet-sweet pa siya sa akin. May isang araw, Mama Mia, na may dalaw ako kaya hindi niya ako maggamit nung gabing yun. At nagulat na lamang talaga ako nung bigla siyang magdala ng babae dun sa apartment. Ewan ko kung saan galing yung babaeng yun. Sa kusina na lamang ako tumambay dahil pumasok sila sa loob ng kwarto. Ilang saglit pa ay lumabas yung babae at talagang dumaan pa sa kusina at uminom ng tubig. Tapos sabi niya, "Huwag kang mag-alala, miss, walang nangyari sa aming dalawa." Nabubuisit tuloy ako nung araw na yon. Pero katagalan ay parang namamanhid na rin ako. Hindi na ako yung babae na dati ay ang gusto lang ay tuparin ang kanyang mga pangarap at tumulong sa kanyang mga magulang at i-explore ang buong mundo. Yun kasi talaga ang pangarap ko, Mama Mia, ang mag-travel abroad. Nung mga panahon na yun ay parang nawala na ako ng gana sa buhay. Isang araw, Mama Mia, ay binigyan ako ni Joel ng ATM. Para saan to? Para sa'yo, sagot niya. Bakit, Joel? Alam mo, sa totoo lang, mas magastos pa tong pambablockmail mo sa akin kaysa sa humanap ka ng 10 babaeng gawin mo na karelasyon mo. Mama Mia, naisip ko noon, sino ba talaga ako? Ano ba talagang naibibigay ko kay Joel kung bakit ako lang talaga ang ginaganito niya? Pwede naman siyang magbayad ng ilang babaeng gugustuhin niya. O pwede naman siyang magkaroon ng girlfriend na kahit ilan na gustuhin niya dahil meron naman siyang magandang trabaho, galing sa magandang pamilya, mayaman, may itsura. Kaya kahit sinong babae ay gugustuhin niya. Bakit talaga dito pa siya sa akin? Naisip ko noon na baka magpa-check up na lang siguro ako at baka mahawaan pa niya ako ng sakit. Gayong sa isip ko nung mga panahon na yon ay iba't ibang babae ang kinakama niya. Sa katagalan, Mama Mia, ay medyo na-curious na rin ako sa background ni Joel. Yung papa pala niya ay counselor sa kanilang lungsod. Meron siyang 3 kapatid. Mayaman sina Joel at si Joel nga ay may sarili na rin niyang bahay dun sa kanilang lugar. Lahat ng kanyang mga kapatid ay professionals na at yung iba ay sa ibang bansa na naninirahan. Malapit na akong umalis, Rhea, sabi niya.
So uuwi na ako. Sabi ko naman, Rhea, sa tinagal-tagal na panahon na lagi tayong magkasama gabi-gabi, wala ka pa rin bang nararamdamang pagmamahal para sa akin? Nagulat ako sa tanong niya, Mama Mia, pero agad din naman akong nakabawi. Love? Anong love? Blackmail to, Joel. Kriminal ka, alam mo ba yun? Sige, Rhea. Kung kriminal talaga ako sa tingin mo, kung gusto mo, ipakulong mo ko. Sabi niya. Nagulat ako sa kanya nun, Mama Mia. Parang ang bait-bait niya. Nonsense, Joel. Tapos mo nang binaboy ang katawan ko. Sirang-sira na ako. Maruming-marumi na akong babae. Basta, kapag umalis ka na, tapos na rin ang usapan nating dalawa. Tapos na rin ang pang-blackmail mo sa akin. Yun lang, Joel. Yun lang talaga ang gusto ko. Naisip ko noon, Mama Mia, na kapag pinilit pa talaga ako ni Joel ay wala na talaga akong pakialam kahit malaman pa ng pamilya ko o ng pamilya ng tita ko ang tungkol sa amin o ng pamilya niya dun sa kanilang lungsod, wala na akong pakialam. Naisip ko kapag iba-blackmail niya ulit ako ay tatapusin ko na talaga ang buhay ko. Mama Mia, mula nga nung usapan namin yon ay hindi na niya ako ikinama hanggang sa umalis na siya. At ako naman ay bumalik na sa pag-uupa ng isang boarding house at sa wakas ay nakaalis na rin ako dun sa malaimpyernong bahay na yon. Trabaho ulit ang buhay ko, Mama Mia. Hanggang sa napansin kong mag-iisang buwan na akong hindi dinadatnan. Nung magdadalawang buwan na ay bumili ako ng pregnancy test kit. And voila, Mama Mia. Nung tinest ko yun ay positive, buntis ako. Nabuntis ako ni Joel. Ang laki-laki talaga ng problema ko noon. Hindi pa nga ako tuluyang nakaget over sa pambababoy niya sa akin for the last 3 months dahil halos araw-araw niya akong ginagalaw at 2 hanggang 3 rounds pa talaga kami gabi-gabi. I don't know, Mama Mia, kung bakit hindi naman ako pumapalag sa tuwing may mangyayari sa aming dalawa. To tell you honestly, ay magaling naman talaga si Joel na magromansa sa akin. Pinapasarapan niya ako. Sinisigurado niyang kapag gusto na niya na mag-isa ang aming mga katawan ay hindi na ako makakahindi. Gamit ang kanyang bibig, ang kanyang dilat, ang kanyang kamay, Mama Mia, ay pinagpapala niya ang buo kong katawan. Ewan ko ba talaga kung bakit nagtitiis siya sa akin? Bakit ako lang ang kanyang ginaganon? Ako naman, Mama Mia, ay never ko po siyang pinagbigyan sa mga request niya. Lalo na doon sa para sa akin ay nakakadiring gawin ng isang babae sa isang lalaki, lalo na kung wala naman siyang feelings para dito. Pero mga posisyon sa kama ay nagawa na namin. Cowgirl, dog style, lahat ng yun nagawa na namin. Pero never po akong humahalik sa mga labi niya. Mama Mia, na-trauma ako sa ginawa niya sa akin at namayat talaga ako. Wala kasi akong maayos na tulog. Meron namang mga lalaking laging lumalapit sa akin pero lumalayo ako sa kanila dahil parang nakikita ko sa kanilang mga mukha si Joel. Ang tingin ko kasi talaga nun kay Joel ay isang lalaking may mahahabang sungay. Pero nung nalaman kong buntis ako, Mama Mia, ay inisip kong gagawin ko ang lahat para maging normal ang buhay ko kasi nga buntis ako. Hindi ako magiging ipokrita sa inyo. Yes, naiisip ko rin na ipalaglag yung babing dala-dala ko. Pero Mama Mia, kapag naiisip ko ng puntahan yung sabi nilang tagapaglaglag ng bata ay natatakot ako. Buti na lang at meron akong isang kasamahan sa trabaho na psychology graduate at parang nakikita niya ang problema ko. Lagi niya akong kinukulit na mag-share sa kanya tungkol sa nararamdaman ko hanggang sa isang araw ay nag-share na nga ako. Siya ang
nagbibigay ng advice sa akin. Siya ang nagtuturo sa akin ng mga teknik na dapat kong gawin para hindi ako atakihin ng anxiety ko. Medyo naging okay ako nun, Mama Mia. Medyo nakakayanan ko ang aking mga anxiety attacks. Pero malaki talaga, Mama Mia, ang naging pagsubok sa akin. Lalo na nung nakunan ako. Tanggap ko na sana ang baby ko, Mama Mia. Pero sabi ng doktor ay mahina raw ang kapit ni baby kaya ito nakuha at nalaglag. Gulong-gulo talaga ako nung mga panahon na yon. Oo nga't bunga ang batang yon sa kababuyan naming dalawa ni Joel pero anak ko pa rin yon, Mama Mia. Para akong ipinako sa krus sa sobrang sakit na naramdaman ko. Yun bang gustong-gusto ko na talagang tumalon ng tulay? Yung friend ko, nakasamahan ko sa trabaho na psychology graduate, ang laging nag-encourage sa akin at nagsasabing kakayanin ko ang lahat. Pinipilit kong sundin ng mga advices niya, Mama Mia. Lumipas ang 3 buwan, medyo nagiging okay ako. Hanggang sa nag-cruise ang landas naming dalawa ng isa pang tambay dun sa tindahan ng tita ko na si Boy Longhair. Mama Mia, maganda pala ang tindig ni Boy Longhair at hindi na siya Longhair that time. Siya pala si Mel. Doon na nagsimula, Mama Mia, ang lagi kong paggala at pag-inom-inom. Halos gabi-gabi akong nasa inuman. Meron kasing ATM si Joel kaya yun ang ginagamit kong panglakwat siya. Si Mel at ako ay tagay body lamang at hindi kami magpubo nung mga panahon na yon. Talagang magkaibigan lang, maniwala kayo't sa hindi. Mama Mia, hanggang sa meron na rin akong mga nakilala na nagbigay sa akin ng iba pang bisyo. Kapag break time nung mga panahon na yon ay umiinom ako ng alak. Tuwing gabi ay umiinom din ako. Lagi akong lasing. Ganun ako kalala, Mama Mia. Hanggang sa dumating ang araw, dahil hindi na ako umuwi dun sa bahay namin, ay binisita ako ng mama ko at nakita niya talaga ang sitwasyon ko na napariwara na ako. Anong nangyari sa'yo, Rhea? Tanong ni mama. Wala naman, ma. Rhea, hindi ikaw to. Hindi ikaw ang anak na kilala ko. Umiyak noon ng labis ang mama ko. Tinanong niya ako kung anong problema ko. Nandito ako, anak. Pwede mo akong kausapin. Wala, ma. Wala akong problema, sabi ko. Mabuti pa mag-resign ka na lang tapos umuwi ka dun sa amin. Kung gusto mo, dadalhin kita sa center para mapacheck up ka. Pumayag naman ako, Mama Mia. Tumango lamang ako sa mga sinasabi niya. Ang hindi ko alam ay yung center pala na tinutukoy niya ay rehab pala, Mama Mia. Nung nalaman kong rehab yon ay hindi na rin ako nanlaban. Pumayag na rin ako dahil sa totoo lang, sawang-sawa na rin ako sa ganito ang klase ng buhay ko. Merong parte sa sarili ko na nagsasabing tama na at ayusin mo na ang buhay mo. Kapag tinitignan ko noon ang sarili ko sa salamin ay naiisip kong paano ba ako dumating sa puntong yon. Kaya pumayag na lang din ako na magpa-rehab. 6 na buwan ako sa rehab center, Mama Mia. Everyday, challenge talaga sa akin. Pero kinaya ko, Mama Mia. Doon din sa loob ng rehab ay naging open din ako sa kung ano talaga ang tunay na rason ng mga trauma ko at kung bakit ako pumasok sa ganoong klaseng bisyo. Meron naman daw doctors and patients confidentiality, Mama Mia, at hindi daw ito malalaman ng mga magulang ko. Kaya naging kampante ako. Hindi din naman naging madali ang pag-open up ko dun sa doctor. Inabot din naman ng ilang linggo. Paglabas ko dun sa rehab, Mama Mia, ay parang bagong tao na ako. Parang bagong Rhea. Napakagaan na ng pakiramdam ko. Umuwi ako sa amin at naging normal ulit ang buhay ko. Para ulit akong bumalik sa dati kong buhay at sa dati kong sarili. Napakagaan sa pakiramdam at nice na nice talaga ang feelings ko noon. Pero hanggang ngayon, Mama Mia, iniisip ko nung mga panahon na yon kung saan kaya galing
ang pera na ginamit ni na mama at papa na pampaparehab sa akin. Private kasi ang mga rehab centers at hindi naman ako dun sa pampubliko nilagay, Mama Mia, kaya alam kong malaki talaga ang bayad nun. Mahal talaga yon. Hanggang sa narinig ko na lamang ang mama ko na may katawag sa cellphone. Oo, nandito na siya sa bahay. Mabuti-buti naman na siya, well. Salamat talaga ha. Sus, kung wala ka, hindi ko alam kung kakayanin ba namin tong si Rhea. Well? Sino si Well? So may tumulong pala sa akin at Well ang pangalan? Nung marinig ko ang pag-uusap ni na mama ay parang ang tagal-tagal na nilang magkakilala. Ang dami-dami pa nilang pinag-usapan hanggang sa narinig ko na lamang ang mama ko. Sige, ingat ka dyan Joel ha, ingat ka lagi at maraming salamat talaga. Nung naibaba na ni mama ang cellphone ay agad ko siyang tinanong kung sinong Joel yon. Nung sinabi niya ang apelyido, Mama Mia, ay nagulat ako. Walang iba yon kundi ang Joel. Ang Joel na talagang nasaktan ako ng husto. Joel? Si Joel ang tumulong sa akin? Biglang kumulo ang dugo ko nung mga panahon na yon, Mama Mia. Para akong na high blood talaga. Alam kong pulang-pula na ang mukha ko, Mama Mia, at yung mga ngipin ko ay nagtiimbagang na dahil sa sobrang galit. Nakakatawa. Si Joel na bumaboy sa akin. Si Joel na naging rason kung bakit ako pumasok sa ganoong bisyo. Naging rason kung bakit ako nagkaroon ng anxiety at depression. Siya din pala ang tumulong sa akin. Ang kapal-kapal naman talaga ng mukha niya at may mukha pa siyang naihaharap sa mga magulang ko. Kung nandoon lang sana siya sa harapan ko nung mga oras na yon, Mama Mia, ay baka nakitil ko ng sarili niyang buhay. Buti na lang at yun naman ang huling narinig ko na nakausap ni Mama si Joel sa tawag. Alam mo ba sa galit ko, Mama Mia, kung anong ginawa ko? Chinek ko yung ATM na binigay sa akin ni Joel. Nandun pa kasi yun sa mga gamit ko. At nung tinignan ko yun ay meron yung malaking laman. Ibig sabihin nilalagyan siguro yun ni Joel buwan-buwan. Ang ginawa ko ay winidraw ko lahat ang laman ng yon. Ang liman ng ATM na yon at winaldas ko. Hindi sa bisyo, hindi sa inom, kundi binili ko ng napakaraming beauty products at ginawa kong negosyo. Nagpaganda ako, Mama Mia. Nagpasalon ako, nagpa-massage ako, nagpa-facial ako at lahat-lahat na. Nagpa-blond din ako noon ng buhok. One time ay nakatanggap kami ng mga magulang ko ng invitation ng tita ko dahil kasal ng aking cousin. Dun sa lugar nila tita kung saan ay magkapit-bahay. Din ang pinsan ko at ang kanyang mapapangasawa kaya dun din ginanap ang kasal. Ako ay isa sa mga bridesmaids noon at kasama ang iba pa naming mga relatives. A day before the wedding, Mama Mia, ay nagkaroon pa talaga kami ng practice para sa dance presentation namin. At nag-enjoy naman talaga ako. Napakagandang tignan ng bride-to-be na pinsan ko, Mama Mia, kasama ang kaniyang boyfriend o fiancé. Nakitang-kita mo talaga na mahal nila ang isa't isa. Sana all na lang talaga. Ako, eto, nakikibaka pa sa buhay. Eto, pinipilit pang bumangon para mabuhay. Hanggang sa dumating ang araw ng kasal, ready na kami lahat at minake-upan na kami. Mama Mia, nung naglalakad na ako ay feel ko talaga ang glow up ko nung mga panahon na yon. Gandang-ganda ako sa sarili ko. Mama Mia, before pa ako naglakad sa aisle ay nakita ko na si Mel.
Tapos yung iba pa niyang mga kasamahan na mga tambay dati sa tindahan ng tita ko. Pero ngayon ay hindi na talaga sila tambay kung titignan mo at nagmumukha na talaga silang mga tao. Sa isip ko, nagbabago din pala ang mga tambay. Nag-e-improve din pala ang buhay. Ang maid of honor nung mga panahon na yun ay napakaganda. Matangkad, maganda ang katawan, maganda ang kutis, maliit ang mukha. Talagang makikita mo sa kanya na yayamanin siguro ito. Nung matapos na akong maglakad sa altar at nasa upuan na ako, ay nagtumayo na kaming lahat at inaantay na namin ng bride. Hanggang sa palingalinga noon ang paningin ko at tinignan ng mga bisita nung bigla kong nakita sa harapan ko lang mismo ang isang demonyo. Si Joel. Titig na titig siya sa akin, Mama Mia. At ako naman ay tumitig din sa kanya pero tinaasan ko siya ng kilay. Nung dumating na ang maid of honor ay nagngitian silang dalawa. Pagkatamis-tamis ng ngiti nung babae. Ako naman ay kiber lang. I'm stronger than ever, no? Sabi nga nila, what doesn't kill you makes you stronger. At isa pa, Mama Mia, inisip ko noon na kapag talaga ginugulo pa ako nito ni Joel, ay ipapapulis ko na talaga siya. Wala na akong kinatatakutan nung mga panahon na yon. Nakita na ng parents ko ang worst ko, na naging adik ako at kung ano pa. Kaya matapang na ako nung mga panahon na yon, Mama Mia. Matapang na akong harapin ng mga pagsubok. Doon sa reception ay sumasayaw kami. Pagkatapos ay kumakain, pagkatapos ay nakikichikahan sa mga relatives. Sa games naman, Mama Mia, ay si Joel at yung maid of honor ang nakakuha ng garter at nung flowers. Grabe ang kantsawan ng lahat. Kinikilig ang lahat sa kanilang dalawa dahil kung titignan mo sila ay bagay na bagay naman talaga sila. At doon ko na nalaman, Mama Mia, na girlfriend pala ni Joel yung maid of honor. Inisip ko noon, kawawa naman ang babaeng to. Malalaspag lang ang kagandahan kay Joel. Baka nga mahawa pa ng sakit dahil sa kamanyakan ng kanyang boyfriend. Hindi pa tapos yung program nung umalis na ako at nung papalabas na ako, Mama Mia, ay nagulat na lamang ako dahil sinusundan pala ako ni Joel. Rhea, tawag niya sa akin. Nilingon ko siya pero tinaasan ko siya ng kilay. Sa isip ko nung mga panahon na yun, gumawa ka lang talaga ng hindi ko magugustuhan at matatapos talaga ang buhay mo dito. Rhea, bakit mo pinalaglag yung bata? Nagulat ako at natakot ako doon sa tanong niya, Mama Mia. Napakawala mo namang silbi, Rhea. Bakit mo ginawa yun? Bakit dinamay mo yung bata? Wait ha, wait lang talaga. Sabi ko sa kanya at nilapitan ko siya, Mama Mia. Nung nakalapit na ako ng husto sa kanya ay bigla ko siyang binigyan ng napakalakas na sampal. As in, binigay ko ang lahat ng lakas ko dun sa sampal na yon. Tinitigan lamang niya ako, Mama Mia, at tinitigan ko siya pabalik na yun bang titig na nakakamatay. Kulang pa yan, Joel. Pagkatapos noon ay hinubad ko ang sandals ko, Mama Mia, at hinampas ko yun sa mukha niya. Habang ginagawa ko yun ay narinig kong may tumawag kay Joel. Pero that time, ay gustong-gusto ko lang talagang sirain yung pagmumukha niya. Babe, tawag nung babae. Rhea, tigilan mo nga yan, sabi ni Joel. Naabutan kami nung babae sa ganong sitwasyon. Babe, ano to? Sino ka? Sabi niya sabay tingin sa akin. I'm Rhea. Pagkatapos kong sabihin ang pangalan ko ay tumalikod na ako at umalis sa harapan nilang dalawa. Para akong lumulutang habang paalis ako nung araw na yun, Mama Mia. Parang kulang pa ang ginawa ko para kay Joel.
Parang gustong-gusto ko pa siyang saktan at gustong-gusto ko pa siyang ingud-ngud ang mukha niya sa may semento. Pero hinayaan ko na lamang nung mga panahon na yon. Ay naman, grabe naman itong kwento ni Rhea. Pero anyways, alam niyo ba, na medyo may pagkairita tayo dun sa kwento, ano? Kasi nadala siya sa blackmail. Pero magkaiba kasi tayo ng personalidad ng mga tao. Kung tayo matapang, agad-agad tayong nakapagsumbong, agad-agad tayong tumatawag ng pulis. May mga tao na katulad ni Rhea na nadadala ng kahinaan ng loob. May mga tao talagang ganyan. So sana sa mga parents na nakikinig ngayon, turuan niyo yung mga anak niyo na maging matapang ang loob at huwag matakot magsabi ng katotohanan, lalo na kung inaabuso na sila. Ganon ha? Anyways, maraming salamat sa inyong pakikinig, and hindi pa po doon natatapos ang kwento ni Rhea. Meron pa pong part 2 bukas. So abangan niyo po yan. So kung ikaw Tuesday ka na nakapakinig ngayon, ay nako, balikan niyo muna yung part 1. May part 1 po dyan sa baba ha. Hanapin nyo na lamang. Malalaman nyo po kasi pareho naman ang title. May nakalagay lamang na part 1, part 2, part 3. Ganun. Kung meron pang part 3, hindi natin alam yon. Anyway, sa mga gusto pong mag-share ng sarili nilang kwento ng buhay, pwede po kayong mag-email sa atin. Nandyan po ang email address natin, mamamia.cdo0317@gmail.com. At wag niyong kakalimutan na mag-subscribe nitong ating channel. I-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako pong muli, si Mama Mia. Magandang araw po sa inyong lahat.